Simula na natin ang kwento. Sinabihan siya ng ninong niya na tingnan ang batok nito sa likod nito hanggang sa makalampas sila sa mga alupahap. At nang lingunin siya ng ninong niya, ay nagamunggo ang pawis ni Busay. Pinagtatawanan siya nito at tinanong ng, "Tingnan mo nga yung itsura mo, Busay. Para kang nakakakita ng multo ah. Kasasabi ko lang sa'yo kaninang umaga na masanay ka na sa mga ganong bagay. At lalong-lalo na sa mga makikita mong kakaiba. Naku, marami pa yan." Wika nito. Napangiti lang naman si Busay dahil iniisip niya ang itsura niya habang nasa kalagitnaan sila ng mga alupahap. Si Ninong naman eh. Alam mo namang baguhan lang po ako sa mga ganito eh. Siguro masasanay rin po ako. Wika niya sa ninong. Habang papalapit ng papalapit sila sa bahay ng ninong niya, ay napansin niyang pakapal na pakapal din ang hamog sa buong paligid. Palatandaan lamang na naroon sila sa isang mataas na lugar at maya-maya pa ay huminto sa paglalakad yung ninong niya. Ngunit nagtuloy sa paglalakad si Busay, kaya hinila siya ng ninong niya sa damit nito. "Ituon mo nga sa akin ang atensyon mo, Busay. Tingnan mo yung inaapakan mo." Wika nito, sabay turo sa inaapakan ni Busay. Nanlaki ang kanyang mga mata dahil ang nasa harap niya ay isang napakatirik na bangin at 1 pulgada na lamang ang layo ng paa niya dito. Napaatras naman si Busay at napaupo sa lupa habang sinasapo ang kanyang dibdib na noon ay grabe ang pagkabog. Agad naman siyang itinayo ng ninong niya at sinabing huwag ialis ang tingin niya rito. Maya-maya pa, huminto na sa paglalakad yung ninong niya at sinabing, "Oh, nandito na tayo sa bahay ko." Wika nito at nagsindi ng sulok na nasa tapat ng kanyang bahay. Tumambad kay Busay ang bahay na gawa sa kawayan at binuksan ng ninong niya ang pinto ng bahay. At pagpasok niya, agad niyang inikot ang kanyang paningin. Nakita niya ang ilang larawang nakasabit sa dingding. Larawan yun ng 2 bata. At ang ilan dito ay larawan ng mga taong hindi pamilyar kay Busay. Nilapitan siya ng ninong niya at itinuro ang 2 larawan ng tao, ng isang lalaki at isang babae. "Sila ang lolo at lula mo. At yan naman ay ako at yung tiyuhin mo nung bata pa kami. Ang totoo kasi niyan, magkakambal kami ng tiyuhin mo. At ang bahay na ito ay ang dati naming tirahan. Simula nang mag-asawa ang tiyuhin mo, naiwan na lang ako dito ng mag-isa. Kaya inalagaan ko ito ng maayos." Wika nito at agad niyaya si Busay na pumasok sa isang silid. Doon na malinaw kay Busay ang totoong pagkatao ng tiyuhin niya at ng ninong niya mismo. "Ninong, kaninong kwarto ito?" tanong ni Busay. "Yan, kwarto yan ng tiyuhin mo. Dito ka matutulog hanggang nandito ka. Kaya ilagay mo na ang mga gamit mo dyan. Ipagpag mo lang ang katre. Medyo matagal nang hindi nagagamit eh." Wika nito. At nang matapos nang magsalita ang ninong niya,
agad na din itong pumunta ng kusina para initin yung kanilang ulam. Nang matapos ng ayusin ni Busay ang kanyang mga gamit, agad din naman siyang lumabas upang tulungan ang ninong niya na makapaghanda ng pagkain. At habang nagmamasid sa ninong niya, tumingin lang naman ito sa kanya at ngumiti. "Oh, bakit ka ganyan naman makatitig sa akin, Busay, ha? Ngayon ka lang ba nakakita ng lalaking gumagawa sa kusina?" Natatawang wika nito. Napangiti lang naman si Busay at naglagay ng mga plato sa mesa. Maya-maya lang ay naghain na ng pagkain ng kanyang ninong. Bihag ng manok at karne ng baboy ramo ang naging ulam nila. Nung gabing yon ay nahuli nila ito habang papakyat sila ng bundok. Habang kumakain ay sinabi sa kanya ng kanyang ninong na kinabukasan ay magsisimula na ang kanyang pagsasanay. Napalunok lang naman ang laway si Busay nang wala sa oras dahil magiging mahirap ang mga pagsasanay na pagdadaanan niya. Gayunpaman, wala na siyang magagawa dahil tinatanggap na niya ang pamana sa kanya ng kanyang tiyuhin na nagpalaki sa kanya at may tungkulin siya na dapat gampanan ng mga panahong yon. Matapos kumain ay agad nang nagpahinga si Busay sa silid ng kanyang tiyuhin. At habang nakatitig sa ilaw ng gasera ay unti-unti nang nakatulog si Busay. Laking gulat na lamang niya nang may kumabog sa tabi niya. At nang mapabalikwas siya upang tingnan ito, ang ninong niya pala. "Oh, halina't bumangon ka dyan. Magsisimula na ang pagsasanay mo." Wika nito habang nakangiti. Napansin ni Busay na nakapag-ahit na din ito ng kanyang mahabang balbas. Ipinusod na din ito ang kanyang napakahabang buhok. At nagulat si Busay dahil magkamukha ito ang kanyang ninong at nang nasira niyang tiyuhin. "Opo, ninong. Susunod na po ako," tugon ni Busay at agad na din itong bumangon. Paglabas nito ay napanganga na lamang siya dahil sa ganda ng tanawin. Nasa tuktok sila ng bundok. Natanaw mula doon ang lahat ng kapatagan. Kitang-kita ni Busay ang napakagandang gubat na natamaan ng liwanag ng pagsikat ng araw. Hindi mapangayaw si Busay at napangiti na lamang habang iniikot ang kanyang paningin sa paligid. Nag-iisang bahay lang ang bahay na yun sa lugar, sa malawak na kapatagan sa tuktok ng bundok. "Ninong, ang ganda rito ah! Grabe ang ganda ng tanawin!" Wika nito na tila batang ganon lang nakakita ng ganong tanawin. "Alam mo bang paborito namin ng tiyuhin mo ang bahaging yon? Halika't pumunta tayo roon." Wika nito, sabay turo ng malaking puno ng lapnisan at puno ng lamyo na magkadikit na nakatayo sa gilid ng bangin. Pagdating nila doon, ay kaagad na napaupo si Uloy sa napakalaking ugat. Si Busay naman ay napatingala ng puno ng lamyo dahil napakalaki talaga ng punong yon na halos hindi kayang yakapin ng 3 katao. Inikot niya ang puno at nakita niya ang pangalan ng ninong niya at ng tiyuhin niya. Hanggang sa inaya siya ng ninong niya na maupo sa tabi nito. Agad namang umupo si Busay sa tabi ng ninong niya at nagsimula ng magkwento itong si Uloy. "Busay,
Alam mo ba ang tiyuhin mong nagpalaki sa'yo? Ang pinakamabait na taong nakilala ko. Kahit paanong bata kami, kung mayroong mga away sa amin, mas pinili na lamang niyang umiwas dahil sa ayaw niya ng gulo. Kabaliktaran naman ako ng iyong tiyuhin. Ako kasi yung tipong hindi pinapalampas ang nang-aapi sa amin eh. At sa sobrang bait ng tiyuhin mo, siya pa ang humihingi ng tawad sa mga nang-aapi sa amin. Ibang klase, di ba? Wika nito. At napansin ni Busay na nangingilid ang luha nito. At maya-maya pa, tumayo ito at nagsalita ng, "O siya, halika na at magsasanay na tayo. Turuan mo na kita ng tamang paghawak ng espada dahil ito ang pinakaunang mong panlaban kung sakaling malagay ka sa alanganin." Wika ng ninong ni Busay. At agad itong naghagis ng patpat sa kanya. Ang unang laban mo ay ang postura ng paghawak ng espada. Ngayon sundan mo ang ginagawa ko. At sa tagal-tagal ng pagsasanay na ginawa nila, ay naging mahusay si Busay sa paghawak ng sandata. Ilang buwan din ang ginugol niya sa pagsasanay sa depinsang pansarili, at nang matutunan niya ito, saka naman itinaas ng ninong niya ang araling ipinagkaloob sa kanya ng tiyuhin niyang kampal nito. Busay, alam mo namang matagal mo nang hinihintay ang ituro ko sa iyo. Ang mga dasal, hindi ba? At inkantasyong nakapaloob diyan sa tilang pula ng tiyuhin mo. Kaya hindi ko na papahabain pa ang paghihintay mo. Wika nito sa isang hapon nang matapos sila sa buong araw na pagsasanay. Pinagpapahinga niya muna si Busay ng gabing yon. At habang nagpapahinga, iniisip ni Busay kung para saan ba ang lahat na ginagawa niya, sa kadahilanang mahilig siya sa sabong, di ba? Hanggang sa tuluyan na siyang makatulog. At ilang oras lang siyang nakatulog, ay bigla na lamang siyang ginising ng ninong niya. Busay! Gising! Busay! Mahinang wika ng ninong niya habang patuloy siyang niyuyugyug nito. Ho? Bakit po, ninong? Ano bang nangyayari? Takang tanong nito sa ninong habang papungas-pungas na bumabangon. Shhh! Hinaan mo lang ang busis mo. May mga tao sa labas, Busay. Pabulong na wika ng nino at sabay abot sa kanya ng isang punyal. At agad namang tumayo si Busay sa kanyang kinahigaan at agad sumilip sa bintana. Laking gulat niya dahil may nakita siyang isang tao na nakatayo sa labas ng bahay. Kaya napalingon siya sa ninong niya at nagtanong ng, "Ninong, sino po sila? At ano pong kailangan nila sa atin?" Tanong ni Busay. At sinabi ng ninong niya na siya ang pakay ng mga ito. Hindi sila pangkaraniwang tao, Busay. Malamang kumalat na ang balitang pagkamatay ng tiyuhin mo. At naparito ang mga yan dahil sa tilang pulang hawak mo. Tugon ng ninong ni Busay. Kinapa niya ang tilang nasa bulsa niya at inilabas ito. Inutos uli ng ninong niya na itali ito sa ulo niya. At sa pagkakataong yon, ay may ibinulong na dasal yung ninong niya sa kanya. Sa pagpatuloy ng kwento, ay magaganap ang unang pakipaglaban ni Busay sa mga hindi ordinaryong mga nilalang. Narito na ang pangalawang tagpo ng kwento ni Busay. Kung hindi nyo pa napakinggan ang part 1 nito, hanapin nyo lang.